Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoong Diyos at tayo po ngayon ay dadako po sa kanyang mga salita. Kung kayo po ay may mga Biblia po, buksan po natin yung ating mga Biblia sa 2 Peter chapter 1, beginning verse 1 hanggang verse 4 at sama-sama po natin basahin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Jesus. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo mamuhay ng makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya rin tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kalulatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa gabi po ito. So ito po ay yung ating pong topic na pag-usapan po ay may pamagat pong living in a faith. At yun po yung binasa natin sa 2 Peter chapter 1 verse 1 to 4. Alam po ninyo kapag tingnan po natin yung sa pasimula pa lamang po ng sulat po ni Apostol Pedro para po dito sa 2 Peter chapter 1 ay meron kagad tayong makikita dito. At dito ay binibigyan din ni Apostol Pedro ang tungkol po sa pananampalataya na kanyang tinanggap. At yung pananampalataya po na kanyang tinanggap, nais po ni Apostol Pedro na dapat gayon din pong pananampalatayang ito na dapat na itularan po nating lahat. Kumbaga sa ano po, yung pananampalataya ng mga apostol ng mga unang panahon po. Kaya po, makikita po natin dito, yung topic po natin, ito'y binibigyan emphasis po dito, walang iba kundi about faith. Una, pinakita po sa verse 1 hanggang sa verse 2, binigyan din dyan ang salita ng ating Panginoong Diyos ang tungkol po sa pananampalatayang ito na dapat daw pong tularan, na yung pananampalataya ay nakatuon po, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Faith in a person. Kailangan nakatuon po sa persona. Kung mapapansin natin, sabi nga po, dapat meron daw pong object of faith. Ang object po ng faith natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. At mapapansin natin sa Biblia, laging ito ay maraming beses na inuulit po ng salita ng ating Panginoon na walang ibang pinagtutunan dapat ng pananampalataya ang mga Kristiyano kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po sa Hebrews chapter 12 verse 2, sabi niya, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya yung may akda at dumadalisay po ng ating pananampalataya. Alam po ninyo, sabi nga po ganyan, according to Alban Douglas, sabi niya ganyan, pag dinefine daw po natin yung faith, sabi niya, faith is trust in the God of the Scripture. Tapos sabi niya ganyan, and in Jesus Christ, whom He has sent, which receive Him as Savior and Lord, and show loving obedience and good works. Kaya po, kapag hinimay-himay po natin ito, sabi nga po, the object of faith, walang iba po kundi ang ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo na kung saan po ay sinugo ng ating Panginoong Diyos. At yun ay makikita po natin sa John chapter 2 verse 16, di ba? Sinugo niya si Kristo sa buhay na ito o sa mundong ito upang sa ganito po ay makita natin yung dakilang mission po ng ating Panginoong Diyos para po sa ating kaligtasan. Ngayon, ang sabi po sa Biblia, dapat yung pinaka-object of faith natin ay doon daw po. Doon sa God of the Scripture and in Jesus Christ na isinugo po ng Diyos Ama. Na kung saan daw po ay nandun yung point na tinanggap natin siya sa ating mga buhay bilang ating Panginoon at nagpapakita tayo ng pagsunod na mayroong pag-ibig at pagpapakita ng mabubuting gawain.
Alam mo ninyo, kung mapapansin natin, di ba, madalas balik-balikan po natin ang aral na ito. Kailangan daw po ang pananampalataya ay merong tatlong sangkap. Unang-una, nandun yung paniniwala mo sa Diyos. At yan ay very common po yan eh. Pag sinabihan mo yung tao, naniniwala ka ba sa Diyos? Oo, very common po yan. Sagot nila, syempre naman, naniniwala ako sa Diyos. At halos karamihan po ng mga tao ay naniniwala talaga sa Diyos. Maliban dun sa mga atheists na sinasabi na walang pagkilala at walang paniniwala po sa Diyos. At kung mapapansin natin, hindi natatapos po yung paniniwala po sa Diyos eh. Merong pagtitiwala, okay, at merong pagsasabuhay ng iyong pinaniniwalaan at pinagkakatiwalaan. Sabi nga daw po nila, mawala lamang po, yung isa lamang daw po mawala sa tatlong sangkap na ito ay hindi mabubuo yung sinasabing pananampalataya. Kaya merong paniniwala sa Diyos, merong pagtitiwala, okay, pinagkakatiwala mo ang iyong buhay sa Kanya, okay, walang pag-aalinlangan, at nandoon yung iyong pagsasabuhay na ipinapakita mo sa buhay mo ito na kung saan ay sinusunod mo siya at sinusunod mo ang kanyang mga salita. Kaya doon po nabubuo po yung faith. Kaya naman po, mapapansin natin, sabi nga po, kailangan daw po yung faith na nagpapatuloy. Sabi nga daw po nila, born again Christian, hindi naman daw po ito religion, kundi ito yung pakikipag-ugnayan o relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya minsan nga po, may nagtatanong po sa akin, sabi niya, ano bang pagkakaiba ng mga religion? Alam po ninyo, kapag binibigyan po natin lagi ng emphasis ito sa mga turo po ng ating Panginoon, sa Christianismo kasi, talaga namang makikita natin dito na kailangan magkaroon ng sinasabing pakikipagrelasyon. Kasi kadalasan, yung mga religion, kilala nila si Lord, pero wala namang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Okay? Pero tayo, bilang mga mananampalataya, sabi nga po ganyan, tayo nakipag-ugnayan tayo sa Kanya. Nabuhay ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Nagpapatuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. At hindi natatapos po yung pakikipag-ugnayan na ito habang nandito po tayo sa buhay na ito. At hindi lamang po yun, kundi patuloy nating sinusunod ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Kaya meron po nagsabi ng ganito, sabi, our faith is rooted in a personal relationship with Christ or with Him. Kaya yun po ay dapat maintindihan po natin. Kaya po, makikita natin yung unang puntos dito. Sabi nga po, faith is in a person. At nakatuon po ito, walang iba kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pangalawa, according to verse 3, sabi po sa Bible, sabi niya, faith involves God's power. So, ibig sabihin, makikita natin dito, kapag meron kang pananampalataya po sa Diyos, nakapaloob po dyan yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kasi mababasa po natin, in fact, sa Matthew chapter 28, verse 18, sabi nga po ganyan, dito ipinakita po ni Jesus Christ, sabi niya, all power is given unto me in heaven and on earth. O lahat ng kapangyarihan, walang labis, walang kulang, lahat nasa Kanya po ang kapangyarihan ito. At ang kapangyarihan ito ay nasa Kanya, sabi nga po, sa langit at sa lupa. Kaya po, makikita natin, sabi nga po, kung si Jesus Christ, walang kapangyarihan, hindi siya pwede tawaging Diyos. Kasi yun ang unang katangian po ng Diyos eh. Kaya lagi natin, kapag tayo po dumudulog sa Diyos, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, o meron pa bang tataas pa po doon? Di ba? Walang ibang makapangyarihan sa lahat. At in fact, nakita po natin dito, sabi nga po ganyan, ang Diyos ay nagpapakilala talaga sa sangkatauhan. At isa sa kanyang pagpapakilala, siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya naman po sabi nga, parang maging sure daw po sa paglapit sa Diyos, ang binabanggit nilang laging sa kanilang pagdulog sa Diyos o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi wala naman talagang higit pa sa Kanya. Pag sa mga awitin, di ba, walang papantay, walang hihigit sa Kanya. Kaya nga sabi nga po sa awitin, wala kang katulad. At sinabi rin po, pag binasa natin, yung Colossians chapter 2 verse 10, babasahin ko na lamang po sa inyo, no? Kasi mas maganda po yung translation po dito po sa ARV version. Kasi sabi po sa mabuting balita,
nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng iyong pagkikipag-isa sa Kanya. Okay? Na siyang nakasasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Now, take note. Tingnan natin sa ERV. Okay? Ito pong ERV, easy reading version po ito. Kumbaga sa pinababaw niya pero may kalaliman pa rin po yung pagbibitaw po ng pagsasalin po ng translation na ito. Sabi niya ganyan, because you belong to Christ. Ikaw na kay Kristo ngayon, you are complete. Ibig sabihin, walang kulang. Wala kang kulang dahil kayo na kay Kristo. Dati, wala tayo kay Kristo, may kulang tayo. Sa totoo lamang po. Pero dahil ikaw ay na kay Kristo, si Kristo ngayon ay tinanggap mo sa iyong buhay, nasa iyo si Kristo, ang tingin sa iyo ng Diyos, you are complete. Okay? Take note. Having everything you need. Diyan may kulang pa rin ba, mga kapatid? Lahat ibinigay, lahat ng kailangan natin, sabi nga po sa Biblia, lahat-lahat ibinigay na po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Okay? Walang kulang, mga kapatid. Kaya nga, ipinakita din dyan, bakit po? Kasi Christ is ruler over every other power and authority. Kaya, doon mo makikita talaga, sabi nga po, dahil kayo sumasampalataya sa Diyos na buhay, sumasampalataya ka kay Kristo Jesus, hindi pa pwede, mga kapatid, na tayong sumasampalataya ay hindi kakitaan o hindi kakitaan ng mga manifestation ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, sinabi po sa Bible, di ba, yung kanyang divine power, pinrovide niya lahat ng ating kailangan sa buhay na ito at doon sa sinasabing para tayo makapabuhay daw po ng mayroong kabanalan. Everything we need for life and godliness, pinrovide po ito sa pamamagitan ng divine power ng ating Panginoon. Kaya nga po, mapapansin natin, di ba, sabi nga po sa Bible, sabi nga po ng salita ng ating Panginoong Diyos, meron tayong makikita, sabi nga po ganyan, lahat magagawa natin because of, dahil kay Kristo. At hindi tayo mananangan talaga sa ating mga sarili. At meron din sinasabi sa Bible, is not by might, nor by power, nor, sabi niya, but by the Spirit of the Lord. Kaya, doon tayo mananangan ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Sa atin, imposible makapagpatuloy sa buhay. Imposible magtagumpay sa bawat pagsubok sa buhay. Okay? Imposible makamtan yung ating mga mithiin sa hinaharap na magandang kinabukasan. Pero kay Kristo, walang imposible. Okay? Ang kailangan lamang daw po ay walang iba kundi sumampalataya tayo sa Kanya. At sabi po sa salita ng Diyos, tayong sumasampalataya, naniniwala, nagtitiwala, at nagsasabuhay na Kanyang mga salita, ang sabi nga po ganyan, merong manifestation na mangyayari. Mahahayag ang kapangyarihan o yung divine power ng ating Panginoong Diyos. And sabi nga po sa Bible, the same power na bumuhay kay Kristo Jesus mula sa mga patay, yung same power na yan ay nasa atin. Hindi ba? Kaya nga po, sabi nga po, all things are possible for those who have faith in God. Kaya kung meron tayong sampalataya sa Diyos, ay talagang kahit na imposible ay pwedeng maging posible. Bakit po? Dahil ang ating sinasampalatayanan ay ang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. At kayo din po naman, ipinakita dito, sabi nga po ganyan, number 3, faith involves God's promises, according to verse 4. Nakapaloob daw po dyan yung mga ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Ano ang mga pangakong ito? Unang-una, sabi niya, we become partakers of the divine nature, according to verse 4. Sabi niya, He has given us His very great and precious promises. Anong mahalagang pangakong ito? Itong mga precious promises na ito. So that through them, you may participate in the divine nature.
Alam po ninyo, kapag tingnan po natin dito, unang ipinapakita po dyan, we become partakers of the divine nature ng ating Panginoong Diyos. At kapag tingnan po natin ito, ano ba yung sinasabing divine nature na ito ng ating Panginoon? Alam ba ninyo, ito po ay tumutukoy po, mga kapatid, ang sabi nga po ganyan, to be partaker of the divine nature, it means that the characteristic of God's nature become our own or my own through His creating work in me. Kaya kung makikita natin, siguro kung hihimay-himayin po natin itong katangian ng ating Panginoong Diyos, itong divine nature na ito, para sa akin, hindi tumutukoy ito doon sa sinasabing natural characteristic or attributes of God. Kasi meron sinasabing God is omnipotent, God is omniscient, God is, everywhere, di ba? Sumasa lahat ng dako. Tapos, ang Diyos natin, eternal. Hindi naman tayo ganun Di ba? Amen. All-knowing, hindi naman tayo all-knowing. Makapangyarihan, hindi naman tayo makapangyarihan. Di ba? At in fact, ang Diyos natin, meron sinasabing natural. Pero meron sinasabing moral attributes. At yung moral attributes na ito ay pwedeng makita po sa atin. Na yan ay binibigyan diin na sinasabing ganyan na characteristic of God's nature become my own. Diba? Alam mo example ng Diyos ay pag-ibig. Di ba meron po man sa atin dapat mag-ibigan tayo. Ibig sabihin, pwede mag-manifest yung God's love sa buhay po natin. Diba? At yung sinasabing God is holy, tapos nanawagan siya, kailangan daw po tayo maging holy. Di ba? So, ibig sabihin, pwede mag-manifest yun sa buhay natin. Our God is righteous God. Our God, God natin, He is a just God. So, pwede mag-manifest po yun sa buhay natin. But yung sinasabing natural attributes, ay hindi po pwede mag-manifest po yun sa buhay natin. Naintindihan po ba natin yun? At ito ay pwedeng mapasa atin sa pamamagitan ng kanyang gawa sa buhay natin. Kaya kung mapapansin niyo, di ba, nagkakaroon ng pagbabago sa sinumang lumalapit kay Kristo Jesus. Kaya naman mapapansin natin, di ba, like for example, Apostol Pablo, sabi niya, I have been crucified with Christ. Sabi niya, I no longer live, but Christ lives in me. Dahil si Kristo na nabubuhay sa akin, hindi na ako nabubuhay para sa aking sarili, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. At dahil si Kristo na nabubuhay sa akin, sabi naman ni Apostle John, chapter 15, sabi niya, verse 5, talaga namang nakikita rito yung tunay na pagbabago at katangian ng ating Panginoong Diyos. May bunga, ika nga, bunga na kung saan ng iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos, bunga na nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya may makikita ka, mayroong pagbabago. Di ba? Dati ang buhay natin masama. Dati ang buhay natin may bisyo. Di ba? Ang isip natin hindi tama. Pero because of Christ, unti-unti nagkakaroon ng pagbabago. Okay? Yun po yun ang pinapakita po ng Word of God. Yung sinasabing, we become partakers of His divine nature. Ngayon din po naman, makikita natin according to verse 4, we escape from corruption in the world. Sabi nga sa verse 4, escape the corruption in the world caused by evil desire. Alam po ninyo, ang isa sa mga katanungan po na kung saan ay minsan sumasagi po lagi sa ating kaisipan, bakit ano bang meron ba ang mundong ito? Sabi nga po ay, what's wrong with the world? No? At ang tanong dito, saan kaya nanggaling itong corruption na ito na kung saan ay nakikita po natin sa mundo pong ito, di ba? Makikita natin, lantaran talaga ang kasamaan. Graft and corruption, di ba? Lahat ng uri ng kasamaan, nakikita natin dito At talaga namang isa sa mga makikita po natin ang biktima po lagi dito ay walang iba kundi ang mga tao. Na kung saan ay gumagawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoong Diyos. At kaya naman, mapapansin natin, maging ang Diyos, sinabi niya sa James chapter 4 verse 4,
Thou shalt not love the world, nor the things of this world. Ano ba sinasabi po dito ng Panginoon? Alam pa ninyo ba, kapag diin natin ito, tinignan natin mabuti ito, basahin muna natin yung sa 1 John chapter 2 verse 50 to 17. Diba? Sabi niyo sa Tagalog, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mundong ito, o mga bagay na sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ano daw po yung nasa sanlibutan? Ito na yung umiiral na sistema eh. Okay? Kaya nga merong sistema umiiral sa mundong ito. Dati wala tayo kay Kristo. Hindi natin alam ito. Akala natin yung system of this world, natural lang yan, di ba? Pangkaraniwan sa paningin ng tao, okay lang yan. Walang problema dyan. Pero yung sistema palang umiiral na ito, sa sanlibutan, ito yung sistema na kung saan daw po unang-una ay nakatuon sa pagnanasa ng laman, pita ng laman. Pinupukaw nito ang pita ng ating laman. Tapos, nagkakaroon ng pagnanasa sa paningin, di ba? At pagmamalaki sa buhay, pride of life. Ito ay hindi nagbumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Masabi sa Bible, mawawala ang sanlibutan, ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Take note na may prophecy. Darating ang araw, mawawala din po ang lahat ng yan. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Okay? Alam mo ninyo, kapag tinginan po natin ito, si Jesus guys ay isa sa pinakamagandang halimbawa na nagtagumpay po sa sanlibutan po ito. At kung i-imitate po natin yung life ni Christ sa buhay natin, yung kanyang katangian. Kaya sabi nga po, kailangan magkaroon tayo ng Christ-like character. Okay? At dapat makita daw po na sa buhay natin ito. Talaga namang yung kanyang buhay na pinakita, lahat ng yan, pinagtagumpayan po niya. Wala kang makikitang pita ng laman kay Jesus Christ. Tayo, may pita tayo ng laman. Tinukso si Jesus ni Satan sa wilderness, pinagtagumpayan niya ang lahat ng ito, lahat ng uri ng tukso. Okay? Tapos sabi ganyan, yung kapalaluan sa buhay, sabi nga ni Satanas, kapag sinunod mo ko, talagang matatanyag ka sa sanlibutan ito. Kaya nang sinabi ni Jesus, wala kang ibang dapat sambahin at paglingkuran kundi ang Diyos lamang. Kaya kung makikita natin dito, na pagtagumpayan lahat ito ni Jesus Christ. Tanong, magtatagumpay ba tayo dito po sa sinasabi po ng salita ng Diyos? Itong pita ng laman, di ba? Sabi nga ni Paul, gusto kong bumait, hindi naman magawa. Bakit pang ginagawa ko? Kung anong hindi tama, yun ang aking ginagawa. At yung tama, bakit hindi ko magawa? Kasi merong laban lagi sa ating katawan. Merong paglalaban ng mabuti at masama. Espiritu ng Diyos at espiritu ng Diablo. Kaya nga kapag gumawa tayo ng masama, nanalo ang espiritu ng Diablo sa buhay natin. Pero kapag gumawa tayo ng mabuti, nanalo ang espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Kaya mapapansin natin, sabi nga kung ganyan, meron tayong nakikipaglaban lagi sa buhay na ito. Kaya naman po, kung hindi ka magiging mapagbantay sa iyong pananampalataya, baka isang araw makita mo, nakapasok ka na sa sistema, okay, akala mo okay lang, pero yun pala, papalayo ka na yung buhay at pananampalataya mo sa Panginoong Diyos. Kasi yun lang naman ay bubunga nito Kapag unti-unting naramdaman mo, tinatamad ka na mag-church, tinatamad ka na magbasa ng Biblia, tinatamad ka ng manalangin, okay? Ayaw mo na dumulos sa mga gawain, yan po, ibig sabihin yan, unti-unting nabibiktima ka na ng sanlibutan ito. Kasi kapag hindi ka biktima ng sanlibutan, nagpapatuloy ka. Kahit may pagsubok, nagpapatuloy ka. At hindi ka sumusuko sa iyong pananampalataya. Amen? Kasi yung pananampalataya, sabi nga po, dapat makita dyan yung sinasabing gawa na ikaw ay nagpapatuloy sa ating Panginoon Diyos. At ang Panginoon naman po ay nangako po sa atin. Sabi nga po ganyan, God's promise, sabi niya ganyan, ano pong promise ng Panginoon? His Spirit will live in you. Nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Giving you new power, new desire,
Kaya dati nating pagnanais, gusto, napapalitan po yan ng nais ng Panginoong Diyos. At new capacity so that you will escape para matakasan natin yung sinasabi daw pong tawag dito, yung corruption in this world. Yung kasamaan daw po ng sanlibutan ito caused by evil desire. Yun po pinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos, no? Kaya nga po lahat ay pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Diyos para tayo po ay hindi lamang po makaiwas, kundi mapagtagumpayan natin ang anumang corruption po ng mundo po ito. Yung pangatlo po ay ito po. We understand, isa pang promise, our position in Christ. Dapat maintindihan po natin ito. Kasi pag hindi natin naintindihan yung katayuan natin kay Kristo, yung identity natin, dahil na tayo ngayon ay nasa kay Kristo Jesus, ay madali para po sa atin madaya o malilang ng kaaway. Now, ito'y marami Kumuha lang po ako ng ilan. Romans chapter 15 verse 7, you are accepted. Tinanggap ka ng Panginoon. Okay? Hindi ka niya tinaboy. John 15 verse 16, pinili ka ng ating Panginoon. Galatians 4 verse 7, ikaw'y pinalaya ng Diyos mula sa kasalanan, okay? Mula sa kamay ng kaaway. 1 John chapter 1 verse 9, pinatawad sa lahat ng mga sala. Kaya sabi, isa sa mga greatest gift ni God sa atin na tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Okay? At hindi niya naaalalahanin pa ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, you are a new person. Huwag kang magpapadaya sa diablo na hindi ka pinatawad, okay, na ikaw ay nandyan pa rin yung kapangyarihan niya sa buhay mo, at ikaw ay patuloy na lalakad pa rin sa kasamaan. Huwag ko tayong padaya doon. Tayo pinatawad na ng Panginoon, tayo ginawang bagong likha ng Diyos. New creation. Okay? John chapter 1 verse 12, ikaw ay anak ng Diyos. Dati, anak ng Diablo, pero ngayon anak na ng Diyos. Philippians chapter 2 verse 20, you are a citizens of heaven. Okay, kaya hindi na ho tayo mga taga rito. Sa totoo lang, hindi naman talaga tayo taga rito. Nakikipamayan lang tayo, nakikiraan lang tayo sa mundo ito. Ang tunay nating tahanan ay walang iba kundi ang langit. Okay? Kapatid, hindi ka taga lupa. Ikaw ay taga langit. Okay? At hindi ka mahinang nilalang. Sabi lang, mahina kang nilalang. Hindi. Ikaw ay malakas nilang because of the power of God. Okay? First, Peter chapter 1 verse 5, you are protected by God. Iniingatan ka na pinoprotekta ng Panginoon. Psalm 139 verse 1, God understand you. Naiintindihan ka ni Lord. Okay? At ano man ang minsan, mga desisyon natin, minsan nagkakamali tayo minsan nadadapa, naunawaan ka niya. Pero siya magtutuwid at magtatama po sa ating buhay. Ang mahalaga, isinabit natin yung ating sarili po sa Diyos. So, ikaw ay treasure ng Panginoon. Okay? According to Exodus 19 verse 5, you are treasured by God. Kaya ganun na lamang ang pagtingin pagpapahalaga po sa atin ng Diyos. Colossians chapter 2 verse 10, kanina binasa natin ito, you are complete in Christ. Hindi ka kulang, kundi kay kompleto na. Romans 10 verse 13, you are saved. Iniligtas ka ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 6 verse 9, the Holy Spirit lives in you. Nananahan sa atin ang banal na Espiritu Santo. And Ephesians chapter 1 verse 3, ikaw ay pinagpala po ng Panginoong Diyos. At hindi lamang po yun, because of Christ we are victorious, more than conqueror, because of Christ Jesus. Kaya maraming ipinangako po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Kung maintindihan lamang po natin na ang tunay nating posisyon at kalagayan sa harapan ng Panginoong Diyos, wala tayong dapat ikatakot. No? Walang dahilan para sabihin natin, mahina, babagsak tayo. Hindi po. Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kaysa sa mga espiritu na sa libutan po ito. Kahit na sabihin natin, patuloy po tayong tinutugis ng mundong ito, patuloy tayong tinutugis ng Diablo, patuloy na tayong tinutugis ng ating mga pita ng laman, lagi nating tandaan ito. Tayo'y pinalaya na ng Panginoon at tayo binigyan ng kapangyarihan para talunin ang lahat ng ito sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po yan ay pinapakita po ng Word of God
Napakahalaga po na kung saan ang Diyos po natin ay si Kristo na makapangyarihan sa lahat, na ang Diyos po natin, mga kapatid ko, ay sabi nga po ay nagkaloob sa atin ng kanyang kapangyarihan, at ang Diyos po natin ay nagbigay sa atin ng mga mahalagang pangako na dapat po nating panghawakan. So dahil kay Kristo, makakapamuhay ka ng mayroong pananagumpay sa iyong pananampalataya sa buhay na ito, sa mundong ito. Amen? Tayo po'y manalangin. Let us pray. Father God in heaven, once again, as we come before your throne, we bow down before you, Lord, at salamat sa mga mahalagang pangako na binigay po sa amin. At salamat din po sa pananampalatayang ito na iyo po binuksan upang lalo pa naming maintindihan ang tunay naming katayuan sa iyong banal na harapan. Lord, naway ang mga salita mong ito, ingatan po namin sa aming mga puso, paggulay-gulayin po namin ito, upang sa ganun, O Diyos, hindi kami malilang ng kaaway. Kasabay nito, yung mga prayer request po namin ay aming pong itinutulog sa iyo. Yung mga kapatid namin na mayroong karamdaman, Lord, ipinangako niyo po sa kanila, ikaw lamang ang magagamot, at sa latay ni Kristo Jesus, ay ipinagaling mo na. We claim your healing power, your healing touch upon their lives, Lord. Touch them with your healing power, with your healing touch, and I declare, Lord, by the strength of the Lord Jesus Christ and by His blood, they were healed in Jesus' name. Sa lahat naman po ng aming mga pangangailangan, ikaw ang aming Jehovah Jireh, na kung saan ay nagkakaloob po sa amin ng mabubuting bagay. Kaya naman po, kaya mo patuloy namin tagapin ang mabubuting kaloob mo, Panginoon, at enjoy namin yung mabubuting kaloob na ito na iyong ibinibigay po sa amin. Maraming po salamat, at gayon din po naman, we claim in Jesus' name na sa mga prayer request po namin, inyo niya pong pinagkaloob ang lahat ng ito. Kasi kayo po'y sumasampalataya, Panginoon, sa iyo, at ito'y binigay na po ninyo. Lord, kaya naman kami nagpupuri at nagpapasalamat, Lord. Maraming po salamat sa gabi ito, at minsan pa, bendisyonan niyo po kami. O Panginoon, pagpalain po ninyo ang inyong mga anak at ingatan ng bawat isa, pagpalain ng sambahayan at iligtas, pagpalain kabuhay at trabaho ng negosyo. For your blessing abundantly, let's claim it by faith. We receive it in Jesus' name. The Lord bless you and keeps you. May His face shine upon you, and may His face look towards you and give you peace and eternal life. God bless you all. Amen.